Sa totoo lamang ay we are worried but we are not scared that Mr. Erwin Tulfo, who claims to be the new chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, is presiding over this investigation. Kasi po, inaakusahan siya, pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. Sa isang demokrasya po ay na merong functioning judicial system ay hindi nyo po makikita yung kanyang pangyayari. Na kung sino pa yung akusado, siya pa ang mag-iimbestiga at siya pa ang magdedesisyon kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng totoo. And of course, by human nature, we don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. And therefore, by human nature also, it is predictable that he will cite all of us as liars. And pursuant to his power as chairman of the committee, and that is debatable, he can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. And for this purposes po, I will cite to you Section 18 po of the same Senate Resolution number 5. Nakalagay po dito, 18, no? Contempt. Contempt. Makikita nyo dito, ang sinasabi, ito, babasahin ko po. The chairman, with the concurrence of at least one member, may punish or cite in contempt any witness before the committee who disobeys any order of the committee or refuses to be sworn or to testify or to answer a proper question by the committee or any of its members or testifies falsely or evasively. Sa tingin nyo ba, sasabihin ni Mr. Erwin Tulfo that we are testifying truthfully? Sasabihin niya yan, you are testifying falsely. And what is the consequence of that? Contempt. And once you are cited in contempt, itong rule po na ito ay inamend ng Senate. We have resolution number 145. Senate resolution number 145. Ang matindi po ikukulong kami. A contempt of the committee shall be deemed a contempt of the Senate. Such witness may be ordered by the committee to be detained in such place as it may designate. No? Pwede nila kaming ipadala sa Pasay City Jail. No? That is the danger. No? Give me few minutes na lang. So yun po ang, having said all of those, this is our humble request to the members and leadership of the Senate of the Republic of the Philippines. First message, we should observe rule of law. We should observe your own Senate rules. If you do not follow your own rules, how can you expect us, non-senators, to obey your rules? Second, we humbly ask, we respectfully ask the members and the leadership of the Senate of the Republic of the Philippines to observe statesmanship, not brinkmanship. No? We observe delicadeza. Delicadeza is addressed to the senses of the senators who were named in the affidavit of the 18 former soldiers. Hindi po pwede sa isang demokrasya na kung sino pa yung inaakusahan ay siya pa ang mag-iimbestiga at siya ang magdedesisyon kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Ito na lamang po ang panghuli na mensahe ko sa ngayon naman ay kay Senator Robin Padilla na isang miyembro ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at ang subcommittee chairman na si Senator Rodante Marcoleta.
na hinanap po namin sila ay wala sila ngayon, kaya bilang miyembro ng Blue Ribbon, sa kanya ko ihahatid ang aking mensahe. Magsusumite po kami kay Senator Robin Padilla ng pangalan ng 14 na mga dating Marines at dating empleyado rin ni Ginoong Zaldico na nagtrabaho at natawag ding basurero na nagde-deliver din ng pera sa iba't ibang mga personalidad. At ang pangalan ng 14 na ito ay isusumiti ko kay Senator Robin Padilla at siya na po ang bahalang mag-submit sa kanyang committee. No? At itong 14 po na ito ay handa silang tumalima sa anumang sabpina o imbitasyon po na manggagaling sa Senado para magbigay din ng kanilang nalalaman tungkol sa pagde-deliver ng mga maleta na ito. So, nailabas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa, at kung hindi pa ho kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang magtestigo rin. Ihuhuli ko lamang po yung 7 dahil nasa isang maselan silang kalagayan na kung sa tingin ko makumbinsi naman ang ating mga mamamayan ay sapat na po yun. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng personal opinion dito nga po sa naging statement po ng abogado ng 18 ex-Marines, no, kung saan sila po ay nangangamba, ngunit hindi po natatakot, no, sa posibilidad na sila po ay ma-cite in contempt, no, o baka sila ay ipakulong netong nagpapakilalang senador na siya na daw ang lehitimong chairman ng Blue Ribbon Committee, walang iba kundi si Senator Erwin Tulfo, no. So para sa akin mga kababayan, tama nga naman din na i-observe dapat ang delikadesa, no, dahil nga isa si Erwin Tulfo sa pinangalanan ng 18 ex-Marines at sa bansang may demokrasya mga kababayan ay dapat pinapairal natin yung sinasabing delikadesa, no, na hindi po pwede na ikaw na ang inaakusahan, ikaw pa yung mag-iimbestiga. At ang malala pa dito mga kababayan ay ikaw pa ang magja-judge, o no? Ikaw ang hahatol kung ito ba ay nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling. So dito pa lang mga kababayan, makikita na talaga natin na talagang magigipit po talaga itong 18 ex-Marines, pati itong abogado nila dito po sa kanilang kakaharaping investigasyon, kasi naimbitahan din po sila dyan sa Blue Ribbon Committee ngayong araw na to, no? Supposedly ang kinikilala nating Blue Ribbon Committee na nangyari is nung June 4. Kaya lang mga kababayan, parang alam nyo yun, yung panahon na nag-start yung June 4 about dito sa investigation nga ng hearing na to sa flood control. Parang hindi siya masyadong umingay sa sa mainstream media. Parang alam mo yun, parang hindi siya masyadong umingay. Parang ganun. Ito yung sinasabi ni Senator Dante Marcoleta na pinicturean lang ba? Yung parang, meron namang mga lumalabas na mga balita patungkol doon, pero hindi nag-dive in. Parang hindi siya yung na-hype ba. At mas pinafocus ng iilang media yung yung parang naging transition, no, yung pagbabago ng majority, yung dating minority na ngayon ay kinikilala na daw na majority, maging ang executive pati sa lower house ay parang sila, no, parang inaaprubahan o kumbaga kinikilala yung pagiging acting Senate President netong si Senator Win Gatchalian. So yan yung nakikita natin, and based on my observation, maging sa social media, iba't ibang mga Facebook page, yung mga nagpapalabas na congratulations Senator Win Gatchalian, yung mga ganyan ba. So nung kamakailan din, naglabas din ng pahayag si Senator Alan Peter Cayetano and also itong si Senator Loren Legarda, no, na talagang nanindigan sila na sila pa rin yung lehitimong Senate President and Senate President pro tempore. So balik tayo dito mga kababayan, no. So just in case na sila po ay umattend ngayon sa Blue Ribbon Committee under po ni Erwin Tulfo, tapos siya po yung magtatanong, eto isipin nyo na lang mga kababayan na ikaw ang inaakusahan, tapos ikaw yung iimbestiga, tapos sasabihin syempre nung 18 ex-Marines na ikaw ang gumawa, sa'yo namin dineliver. Parang ganun. Kumbaga,
kung i-affirm talaga nila at i-confirm itong mga naging statement nila. So maaari talaga silang i-contempt kasi nakalagay nga yan dyan dun sa Senate rules, no, na binasa po ng abogado nila, na just in case na sila ay nagsisinungaling, syempre talagang ikaw ang ikaw ang chairman niyan. So ikaw ang may kapangyarihan kung sasabihin mong nagsisinungaling sila o hindi. Alam nga namang ikaw ang inaakusahan, sasabihin mong nagsasabi sila ng totoo. Wala pa man din sila dyan mga kababayan sa Blue Ribbon Committee na yan, naririnig at updated po ang abogado ng 18X Marines, no? Kagaya ng sinabi nga nitong director ng NBI na si Matibag, na sila daw ay mga peke o mga parang hindi naman daw totoong Marines. 'Di ba? Yung parang alam niyo yung parang dinidiscredit na ba o parang pinapakita sa taong bayan na hindi totoo itong mga Marines na to. Kaya nga nauso yung 18X Marites, 'di ba? Yun yung tawag ng mga iba nating mga kababayan, no, na nalinlang siguro, no, ng kanilang paniniwala. So hindi naman din natin maiiwas dahil syempre may kanya-kanya tayong pananaw, kanya-kanya tayong prinsipyo sa buhay, kung ano yung paniniwalaan natin. Ang mahalaga dito mga kababayan ay yung pagsisimula talaga ng totoong lehitimong Blue Ribbon Committee kung saan yun ay naka-address para sa taong bayan at hindi lang sa iilang politika. So tignan nyo mga kababayan na kayo na lang ang mag-observe sa mga nangyayari ngayon dito sa Senado. So balik tayo ulit sa Blue Ribbon Committee, just in case na sila ay pumunta at hindi magustuhan yung kanilang mga sasabihin, maaari po silang ikulong, no? At yun yung nakakalungkot na parte mga kababayan, kasi lahat ng gustong magsalita dito mo talaga mapapatunayan na lahat ng gustong magsalita tila parang nagkakataon ba o talagang lahat ay target kapag ka ikaw ay kumalaban sa administrasyong ito at ikaw ay may gustong mapanagot sa totoong nangyari sa malawakang pagnanakaw dito sa flood control. So, dito pa lang makikita nyo na mga kababayan. Pero ito ang catch mga kababayan, no? Ito ang pasabog. Dahil bukod pa pala dito sa 18X Marines, meron pa palang 14 ba yun? O 14 ata yun na gusto pang mag-testify, tapos mayroon pang 7. So imagine niyo yung mga kababayan, no? Correct me if I'm wrong meron pa na mga nakaamba na mga tao na gusto mag-testify, magbigay ng kanilang mga salaysay patungkol dito sa nangyaring pagnanakaw sa kaban ng bayan. So based sa aking observation, no, dito sa abogado po ng 18X Marines, sila po talaga ay may paninindigan. Talagang andito na kumbaga laban kung laban na, at handa silang ilabas yung iba pang mga titistigo. Kumbaga sila, handa sila, aware sila sa mga posibleng mangyari sa kanila, yet hindi sila nagpapatinag. At alam nila kung paano nila sasagutin, no? Actually, mahina lang kasi yung suporta pagdating dito sa 18X Marines, pagdating dyan sa mga may kapangyarihan dyan. Kumbaga syempre siguro nagtatakipan na cover up, pero sa mamamayang Pilipino ang daming sumasaludo dito sa 18X Marines, no, sa kanilang matapang na paglantad sa kanilang mga nalalaman patungkol dito sa malawakang korupsyon sa ating bansa. So again mga kababayan, no, itong mali-maletang pera di umano na pinagde-deliver sa iilang individual dyan sa gobyerno, talaga naman nakakagalit talaga, no? At kinakailangan talagang mapanagot ang mga yan dahil matagal nang hinihiling ng taong bayan yung accountability and transparency. So kung mangyayari kasi to sa pamumuno ni Erwin Tulfo, wala talaga tayong aasahan dito mga kababayan, kasi syempre siya mismo yung pinangalanan, inakusahan. Tapos ang ending, siya ang mag-iimbestiga at siya din ang judge, no? Siya din ang hahatol kung nagsasabi nga ba ng totoo o hindi etong 18X Marine. So comment down below mga kababayan kung ano yung opinion nyo tungkol dito.